agad mamatay. BBM. So maybe tama ang pangulo, tama ang Vice Presidente sa pagkaka-describe sa kanyang ama na masamang damo. Pero yung tungkol sa matagal mamatay, ang pangulo naman nung siya ay nagkasakit at mukhang maraming humihiling na siya ay mawala na dahil maraming gusto na siya ay mawala sa pwesto. Anong sabi ng pangulo? Huwag naman kayong masyadong excited. Over the weekend, Tingnan niyo po mga kababayan po natin, mismo nang galing sa bunganga at bibig ng tagapagsalita, tagatahol ng Malacanang na si Claire Castro, inamin niya na marami ang may gustong mawala si Bongbong Marcos at mawala sa pwesto. So yung unang sinabi kong mawala, alam niyo na yan. Yung mawala sa pwesto, sinasabi niya, marami. So masamang damo daw itong si Bongbong Marcos. At mukhang nahihirapan po itong si Claire Castro na defensahan itong mga birada ni Bibi Sara. Sabi ko na nga sa inyo, mga kababayan natin, na sigurado bubula na naman ang bibig ni Claire Castro sa pagdedepensa sa mga binitawang mabibigat. Actually, biro lang yun na mga salita ni Vice President Sara. Ay, pakinggan natin at ito ay tatawanan lang po natin. Vice President Sara Duterte visited the earthquake victims in Sarangani. And habang ina-address niya yung crowd, she quote-unquote jokingly said Joking, na di ba? ang mga masamang damo matagal mamatay, BBM. Sinundan niya ito ng statement na umuwi na tayo, baka suspended na tayong lahat dahil grabe talaga silang mamersonal. Dahil daw po mahilig mag-suspend ng mga opisyal ang administrasyon sa mga nagkikriticize dito. Di ba, sa Paul? Tama naman. Mahilig mag-suspend ang administrasyon. Tira mo yung nagtatanong, mga kababayan, no? Siya mismo na nagtatanong, natatawa na siya. Dahil alam niya yung magiging reaksyon ng aso ni Bongbong. Ang reaction po. ang Pangulo, ang administrasyon na ito ay tumutupad sa batas. At least, ang sabi niya ay masususpend kung nakikriticize. Alam naman natin na kinakasuhan lang naman kung nagkakaroon ng fake news, nagpapakalat ng fake news. Kung sinususpend, Yung nagpapakalat ng fake news, si Claire Castro yung numero 1. Ulit tayo. wala pa po akong nabalitaang sinuspend. But, if ever may masuspend, kritiko, at least, hindi na EJK. Buhay pa rin. At tungkol naman sa sinasabing masamang damo, madaling mamatay, BBM, sa aking pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte, kinukwento niya about this. So, tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil, sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Diba? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin? At tingin po natin ito ay nasa lahi na nila. Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marijuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. So, Sa lahat po mga kababayan po natin na ginagawang pabiro ni President Duterte sa kanyang mga speeches, ayun ginamit lahat ni Claire Castro. Yung mga kunwaring amin-amin ni Tatay Digong kasama po sa kanyang mga speeches, alam mo na, gusto niya magpatawa, gusto niya magpasaya. So, ito yung mga sinasabi niya. So, ginagamit ni Claire Castro. Okay yan, Claire Castro. Kasi kung totoo lahat ang pabiro ni President Duterte, at least sumaamin. Yung amo mo, kailan aamin at kailan magpa-hair follicle. So, tingnan mo si Claire Castro, mga kababayan. Ultimo, yung panggigipit sa mga kritiko ng administrasyon ni Bongbong Marcos, ayaw niya aminin. Sino ba yung pinapakulo ngayon? Di ba mga kritiko lahat yan? At kakampi ni Vice President Sara. Pero pagdating po sa usapin ng flood control corruption, hanggang ngayon, yung mga malalaking isda na talagang involved sa corruption, tumanggap, allegedly, ng mali-malitang pera, hindi pa rin nakukulong. At syempre, aminin ba ni Claire Castro na may kinalaman si Bongbong Marcos?
Kasi may mga allegation na talagang siyang mastermind. And of course, bilang isang ordinaryong Pilipino, no, mahirap naman paniwalaan na siya yung pumipirma ng pondo, siya pumipirma ng budget, tapos wala siyang kinalaman sa mga corruption na nangyayari sa ating bansa. Which is pinsan niya mismo, yung isa sa may hawak sa pondo ng bayan, and si Saldico. Ang sabi niya ngayon, wag daw po tayo mag-focus ngayon kay Saldico. Kaya yan ang next na video na ating bibigyan ng reaksyon. Patungkol po sa unang tanong, tungkol sa nahiya na ba sila? Hindi po ang Pangulo at ang Palasyo makakapagsabi kung nahiya na sila. Dahil yung iba naman ay hindi pa umamin. Pero sa tingin natin Yung iba naman kasi hindi umamin. Siyempre, wala namang magnanakaw na umaamin. Lalong-lalo na yung nasa Malacanang. Di ba? Ulitin natin mga kababayan. Magpapasko na naman ulit Bongbong Marcos, Claire Castro. Nasaan na po yung malalaking isda na sinasabi nyong ipapakulong nyo. Si Saldico nga parang lumalabas na ayaw nyong pauwiin sa Pilipinas. Dito lang sa pag-change ng liderato sa Senado. Huwag nyong sabihin na hindi kayo kasabwat, hindi kayo parte sa cover-up na nangyayari ngayon para mapatahimik itong mga dating sundalo. At kung ano-ano pang paninira na ginawa nyo. Tinawag nyo na kargador, tinawag nyo na basurero, tinawag nyo na marites, na supposed to be, bigyan nyo sila ng protection dahil sila ay nagsisiwalat ng napakalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. Kung may pagdududa ka, edi iharap mo sa Blue Ribbon. Iharap mo sa tamang investigasyon para talagang masala nyo. Ma-examine nyo, abogado ka, ma-examine nyo ng maayos. Ma-screening nyo ng maayos. Kung sila ba ay tama ang kanilang sinasabi o nagsisinungaling sila. O kaya bigyan nyo ng pagkakataon si Saldico na magsalita para siya mismo yung mag-verify kung tama ang sinasabi ng mga dati niyang tauhan o bodyguard o yung tinatawag niyong kargador. Pero imbes na bigyan nyo ng pagkakataon, bigyan nyo ng proteksyon dahil sila yung susi para matukoy ang tunay na mastermind sa korupsyon, pucha, kayo pa yung gumigipit ngayon. Tapos sabihin yung mahiya naman kayo. Tapos ito pa pala, bago natin i-play yung video, anong gagawin ni Claire Castro? Dahil hindi niya masagot ng maayos, hindi niya maipapaliwanag. Ang palusot, alam niyo na yan. Ibabato nila yan sa mga Duterte, ibabato nila yan sa nakarang administrasyon. Pero tandaan natin, bakit hindi nyo rin imbestigahan? Kung talagang sinasabi nyo may nangyaring corruption sa flood control o substandard, imbestigahan nyo. Nasa inyo ng administrasyon. Sabay nyo na yung corruption nyo ngayon. Pero bakit doon siya nakatutok? Ito yung pinakamalaking korupsyon na nangyayari kay Bongbong Marcos. O bakit sa Duterte niya isisisi? Kasi yan ang kanilang palusot, alibay, kapag sila ay nako-corner na. Naiipit na sila, pasa nila sa Duterte, pasa nila kay BP Sara. Kagaya na sinasabi ni BP Sara, bakit nagkaroon ng mga ganitong klaseng pagdala ng mga baril? No? At ang sinasabi ng pulis, pinagplanuhan ng mga bata. So bakit wala silang nakuhang intelligence report? Which is totoo naman. Sayang ang napakalaking pondo ng Confidential and Intelligence Fund na hindi ginagamit sa tama. Pakinggan nyo to. umamin at nagsoli na ng mga milyon na pera. Ito, sumalpaling ko lang. May nagsauli daw ng milyon. Iputya yung ninakaw, trilyon. Claire Castro. Tingin natin ay nahiya na sila. Pero ang managot ay dapat na managot. Of course, nandiyan pa rin po. Absolutely. Yan ang nais ng Pangulo. Managot ang dapat na managot. Pero hindi man nahuhuli. Tama ba? Ano yung sabi no? Si Saldico, di man pa. Nabablangko na yung utak ni Claire Castro. Hayop na yan. Nahuhuli si Saldico. Hindi po umiikot ang flood control mess or investigation kay Saldico lamang. Marami pang maaaring involved sa anomalya, maaari pang maraming korupsyon na naganap. Nandiyan na nga yung binabanggit ni dating Congressman Andaya na Babalik yan sa Duterte. 2018 pa lang Di ba? ay meron ng issue
tungkol sa flood control projects. At mayroon na rin issue tungkol sa ghost projects ng 2020. Ito ay mukhang hindi pa Tignan mo, nakakita na naman sila ng bago nilang gagamitin against sa mga Duterte. Yan talaga yung gagawin nila. Kasi wala na eh. Hindi na nila kayang malusutan ang flood control corruption. Hindi na nila kayang malusutan to. Talaga may ipit na sila. Tag-ulan na ngayon. Nakikita na naman ng taong bayan. So how to divert? Pasa sa mga Duterte. Pero hindi na maniniwala ang taong bayan. Claire Castro. Wala nang maniniwala. Tingnan mo. Kahit anong divert mo ng issue, negative pa rin yung grado na nakukuha ng amo mo. Patunay lang na kahit i-divert mo yung issue sa mga Duterte, lalong nasisira si Bongbong Marcos. Anong sabi ng inyong vlogger na si Mike Avi? Sabi niya, walang kwenta yung mga taga-PCO. Bakit hindi tumataas yung ratings ni Bongbong? na iimbestigahan at mukhang hindi ba nahihiya ang dapat na Pakita mo na yung Duterte, pakita mo na. Saan yung ano mo? Tanong malaki, di na marami. Di ba? Pasa na naman sa Duterte. Ay, naku. Sira ulo talaga to si Claire Castro. Eh, yung mga nababasa ko sa comment section, parang sabog na naman yan. Parang overdose na naman yan. Parang nasubra na naman ang singot. O, ikaw tuloy, tinatawag kang bangag, Claire Castro.